Sir, um, the app na na-assign po sa aming group is yung app na Trello. Sige. Panext na ako rin. Nag-next pa siya. Ayun. So, for the introduction, si Trello is a web-based Kanban-style list-making application developed by Atlassian. So, si Trello kasi is a task managing app. Para siyang, if familiar kayo sa Notion, medyo similar siya doon na gagawa kayo ng yung mga tasks yung makakapag-set kayo ng dates or yung deadlines. Actually, pwede naman siya ng hindi lang for tasks. So, it can be used na pang personal or na personal organization or pang teams. Tapos, useful siya especially for personal projects man yan or yung mga larger scale na management. So, ayun. Pwede mag-end. Thank you. So, as for pricing plans, wala kasi hindi na nagkasya yung free na plan. So, i-dictate ko na lang siya. Si free plan, included sa kanya is unlimited cards, up to 10 boards per workspace, unlimited na power-ups per board, unlimited storage, although sa unlimited storage, ang limitation lang ni free plan is 10 MB lang siya per file. Tapos, 250 workspace command runs per month, customizable yung backgrounds niya and yung stickers niya, unlimited yung activity log, assignee and due dates, iOS and Android mobile apps, and two-factor authentication. So for free plan, for most, especially yung mga individual users lang naman, okay naman siya. As in, like, mama-maximize mo pa rin naman yung free na plan. Okay naman siya. Although, I mean, automatically, pag nag-sign up ka, may free plan ka naman na. But, may ilang restrictions lang siya as, tulad nung ayun nga, yung mga na-mention ko, mas konti lang din yung boards niya, tapos 10 MB lang yung file size niya. Tapos, best used siya for yung mga self lang, or if gusto niyo lang ma-explore si Trello, for yung mga small scale na projects lang talaga siya. Tapos, yung standard, dito na pumapasok yung paid na features niya. $5 USD siya per month, I believe. Tapos, nasa kanya na, of course, yung benefits ni free, plus yung mga nakikita niya sa screen. Um, for this one, ang pinaka significant siguro na nakikita nating difference is bigger yung pwedeng i-upload na file size at 250 MB na siya. Meron din siya nung like higher din yung workspace command runs niya per month. Ganon. And then, si premium naman, I think this is the best value for money. $10 siya. But parang kadalasan kasi ng mga need mo talaga or yung mama-maximize mo talaga dito sa Trello, nandito siya sa premium plan. So, especially yung unlimited na workspace, very useful siya. So, upgraded na version siya ni standard. Kumbaga, value for money talaga yung makukuha mo sa kanya. And then, sa enterprise naman, ito, ayun, I think mas pang larger scale talaga siya. Like as in yung pang company-company na kasi yung 17.50 US dollars na starting price niya, pang 50 members pa lang yun. So parang pababa siya ng pababa in price the more na may members ka sa na gumagamit nitong pricing plan. So, pa-next na lang, Haran. Start tayo ng workspaces overview. Si workspaces kasi, ito siya yung base, kumbaga, nung Trello. So, isa lang yung pwedeng mong workspace unless na naka-enterprise plan ka. Kapag ka naka-enterprise plan ka kasi, yun yung pwede kang gumawa ng mga, ayun, unlimited na workspaces. So, pagka ganun, pwede ka mag-switch between your workspaces. Pero dito kasi isa lang siya. So, ayun, nakikita niyo siya dito. So, si boards, itong naka-highlight right now, dito mo makikita lahat ng boards mo, pwede kang gumawa from, you can start from scratch or pwede kang gumawa ng template. Itong si boards later, discuss pa siya ni Sunshine. Right. Tapos, for members, I believe wala akong slide dito, pero sige, i-dictate ko na lang. Yung members kasi, pwede kang mag-invite ng workspace members via link or email. Ayan, hindi ko lang, ayun, nakikita niyo pala siya. Ay yung button na yan na nasa medyo bandang taas. Invite workspace members. So ano siya, pwede mong i-invite ng up to, I believe, 10 yata na collaborators.
sa isang workspace na pwede mo silang i-invite via link or email, gano'n. And then, dito din, pwede mo rin, kung nakikita niyo yung pencil na icon katabi ng word na Julia's Workspace, dyan niyo pwede i-edit yung name, yung short name, tapos pwede niyo i-add yung website and description niyo. Tapos, sige, Ralph, pa next ako. Ayan, si workspace settings naman, if you can see dito sa may left, ano siya, very limited kasi yung pwede niyong gawin sa kanya if hindi kayo naka-premium plan. So for now, sa workspace, dito sa workspace settings, so far, ang pwede nyo kasing gawin lang dito is i-change nyo yung workspace visibility. Yung workspace visibility niya by default is naka-private siya. So, ang pwede lang makakita nito is ikaw or yung mga na-invite mo na gumawa, ay, na-invite mong collaborators dun sa workspace mo. Tapos, pwede mo din i-delete yung workspace mo dito. Ayun lang naman yung ano niya. And then, ang next naman na pwedeng makita dito sa workspace na overview is, I think this is one of the most important na features sa kanya, is yung workspace view. So, makikita niyo dito sa may right banda is pwede niyo makita siya in table form. Wala kasi akong mga cards right now. Pero pwede niyo siyang ma-view in ganyang form, like whether naka-table siya or naka-calendar, na makikita niyo yung mga tasks niyo. Dun nakikita yung pending na tasks niyo or yung cards niyo in table or calendar format para mas organized siya tignan and parang mas may overview ka ng when na siya due, ganun. So, ang next na magdi-discuss naman, I believe, is si Sancha. Siya yung magbibigay sa inyo ng overview ng board. Hello, Ralph pa, share screen na lang. Ako. End mo muna. Eh, wait lang. Kita ba? Eh, okay. Bale, ito yung sa Trello, ito yung sinasabi nilang board. Itong nakikita niyo right now. Pero pag andun kayo sa workspace, I mean, dun sa kung saan kayo magsa-start, ito, makikita niyo yan. Bale, yung board kasi, ito yung, let's say, ano siya, pag gumawa kayo ng board, kada project or kada goal na inaano niyo. Kunwari, for me, dalawa yung inaano ko. Pwede kong gawin yung isang board for studies, tas yung isang board ko para sa business. Then, makikita niyo dito, merong nakalagay most popular templates. Pwede niyo gamitin yung mga yan. Ayan, kunwari ito, nagma-manage kayo ng remote team hub. Ayan, makikita niyo ganyan yung um, template na sinasuggest ni Trello. Pero possible din na mag-create kayo ng sarili niyong board. Ayan, i-walk through natin. Kunwari, ayan, yung board title. Para saan ba tong board na to? Let's say, GAC taskings. Media team tasking. Ayan. Tapos dyan, pwede kayo pumili ng workspace. Then, ayan, pwede nyo siyang i-private or i-public. Pag public, anyone from the internet, pwede nilang makita yan as long as, parang sa Google Docs lang, pag may link sila ganun, or pag na-invite mo sila. Or pwedeng workspace, kung sino lang yung inad nyo dun sa workspace. Tulad ng explanation kanina ni Jules. Ayan, pag create mo siya, bale, ito na yung pinaka-base na project board mo. Then, ayun, yung Kanban kasi, para lang siyang visual to-do list or yung process ng to-do list. So, ayan, makikita niyo dito, nagsa-start siya sa pinaka-left. Ayan, mga to-do. Tapos, pwede yung, kunwari, ito, naglagay tayo ng card. Um, kunwari, ayan, card yan. Pwede niyo siyang ilipat-lipat. Depende sa kung nasa ang process na kayo ng ginagawa niyo. Tapos, yung tawag pala sa ganito, etong mga to, yan yung, listings. So, kunwari, ayan, meron tayong, mag-a-add tayo ng panibagong listing. Kunwari sa process nyo, hindi lang siya tatlong process. Merong, revisions. Ayan, may bago na tayong listing. Yan yung
Sa Trello, ito yung tinatawag natin na listing. Ayun, gets ba? Ganun lang siya, basic lang siya, guys. Stop na ka. Sige, share. Next, ano na? Sino na yung next? And pa next slide for cards overview. Ayan, so for cards overview, yung kanina is the list overview. So lahat ng entry or nung blocks na under ng list is tinatawag na card. So for example, sa list ko is meron akong not started, in progress, and done. So lahat nung under ng not started, that is business communication and business plan. So every entry na ganun is tinatawag na card. So bawat card na yan, for example, depende sa progress natin, pwede siyang i-move, i-drag lang siya into in progress or into accomplish or done. So next sa basics of Trello. So with the basics of Trello, meron dong sidebar. Wait lang. Ayan. So kita na po ba yung the basics of Trello boards? So with the basics of Trello boards, as discussed kanina, meron tayong boards, members, workspace settings, then meron din tayong workspace views. So workspace views, ang available lang is kapag pag free trial is yung board view, pero kapag naka-premium, doon na siya available yung table, calendar, dashboard, timeline, and yung map view. Tapos, alongside dito sa may Trello board name, yung sa Ace Trello board, kapag naka-premium na excuse, kapag naka-premium na tayo, lalabas na din dyan sa upper side yung mga available na view, that is yung iba pang views that like calendar, dashboard, and timeline. Tapos, with the right corner sa etong white side, sa may menu. So, kapag kinlik nyo yung tatlong dots sa menu, ito yung mga options na lalabas. So, pwede tayong maglagay ng description about dun sa board natin. Then, meron tayong activity, which is yung, dun lalabas yung history ng mga changes na ginawa natin sa cards or dun sa buong boards natin. So, lalabas din siya dun. And then, sa archive items. For example, sa isang card natin is yung business plan. For example, tapos na siya, so pwede natin siyang i-archive. Pero kahit naman naka-archive na siya, makikita pa din natin siya dito sa part na to.
And then, meron tayong settings. So, sa settings, nandun naman yung mga permissions, such as sino yung pwedeng mag-comment dun sa cards or sa buong board natin, sino may access. And we have the change background. So, ayun, kung anong bet nyo na colors or customized na background. Then, sa custom fields, so pag premium lang siya, mag-a-appear. Pero sa custom fields, dun tayo pwede mag-add if want natin na lagyan ng status yung every card natin, yung every entry such as pwedeng priority or other pa na status. Then, meron tayong automation, power-ups. So, sa power-ups, yung automation and power-ups. So, kahilera nung sa filters na side sa taas, magre-reflect din siya dyan. For example, dito sa deck, ang naka-power ups dyan is yung Google Drive. So, need lang siyang i-add para mag-reflect doon sa taas. And then, meron tayong labels. So, sa labels, nandyan yung colored na part. For example, dun sa not started na list natin, meron tayong cards na may dalawang color that is yung purple and yung yellow. So, ayun yung label niya. For example, if yung gagawin ko na yan, na dalawang yan, is magkaibang category siya or magkaibang classification ng project. So, mas madali siya with labels. So, alam natin kung saan ba natin siya pending, kung saan natin siya task. And we have the stickers, the watch, the copy board, then yung email to board. So sa email to board, para siyang magge-generate siya ng sarili mong email, that is email ng board mo. And then once i-email yun sa'yo, that is sa another email address mo. Kung sino yung magre-reply dun sa email, magre-reflect siya dito sa list ninyo. So, pag kinlik nyo kasi yung email to board, magre-reflect din dyan. May option kayo kung saan nyo gustong mag-reflect yung reply doon sa email niyo. So, pwede nyo piliin yung in progress, pwede din yung not started. So, ayun. Kung alin din yung pipiliin nyo, once may mag-reply doon sa email, papasok siya dyan kung saang list yung pinili niyo. And then, ayun, yung share access, yung print, export, and share. So, dito, ang option to share is link and QR code. Then, we have the close board. So, if tapos na kayo sa board, may option kayo to close the board. Tapos, though if you want na i-reopen siya, pupunta na kayo sa boards view dun sa may left side, dun sa board sa baba ng Trello workspace. And then makikita nyo dun yung mga na-close ninyo na boards. Tapos pwede siyang i-reopen. Ayun. So, next naman na. Hello, audible po ba ako? Naririnig po ba? Hello? Yes, yes, yes. So, magla-live demonstration po. Kasi yung part ko po is yung mastering parts in Trello. So, magla-live demonstration lang po ako. Nakikita na po ba yung screen? Ayan. So, dito po, so nabanggit naman na kanina yung pag-labels. Nabanggit na rin naman na po kanina yung, so, paano nga po ba ginagamit? For example, ito, itong card na to, report planning. Ito, dito makikita yung labels. So, una sa lahat, pwede tayo sa cards natin, pwede tayo maglagay ng members na naka-assign dun sa cards natin. For example, sa report planning, sino ba yung mga tao na involved dito? So, umari, may mga members na nakikita dito. Saan nakikita sila? Ayan. So, for example, eto, si Strapal Garlo, siya yung naka-assign for report planning. Pwede ko siya ilagay dito. Then, lahat ng mangyayari ngayon dito, lahat ng pangyayari is card na to, kung ano man yung nangyayari, is magre-reflect sa email ni Trafalgar Law. So, eto, next naman is yung labels. Ngayon, dito sa labels, pwede nating palitan ng colors kung ano mang bet natin na colors. Ganun, pwede rin natin pagtagan. Tapos, if ever, pwede rin natin palitan yung
label, yung name, yung title. For example, ito, kulay green. Gusto ko kulay green. Report ko. Tapos save. Magre-reflect siya ngayon dito. Ngayon, tuwing lalabas na sila sa cards, makikita na nila yan. And yun yung name ng label na yan. Tapos itong label na to, pwede mo din siyang gamitin sa iba pa. Ayan, for example, dito, pwede mo din siyang gamitin sa iba pang cards. Then dito, sabihin natin bago, or report ulit. Ganun. So, ganun po siya nag-work. Then, sunod naman po is yung checklist. So, yung checklist, as is checklist, ang mangyayari po niyan, parang ganito ang magiging itsura niya. So, per card, magkakaroon siya ng checklist, and then kada checklist, sabihin natin for example, ito, introduction, outline, assignments deck, etc., etc. Parang as a manager, ito yung parang progress report ng isang ng employees mo. For example, nag-manage ka. And then, makikita mo dito yung progress bar. Tuwing nakakatapos sila dito, nagre-reflect siya. Then, kapag tapos na siya, ayun, yay! Ibig sabihin, eto na, tapos na nila yung ano. Excuse me. Tapos na ni, eto na yung progress nila. Then, pwede mo din i-hide. For example, sa introduction ka lang tapos, or sa outlets, di mo pa tapos tong mga to. Pwede mo na ding i-hide yung checked items. So, ang makikita mo na lang is yung progress bar, then yung mga kulang mo pa na items. Ang sunod is yung assignments or dates. Ito naman yung yung deadlines. So, dito kasi, pwede kang mag-assign ng tao. And then, pwede ka rin mag-assign ng due date. So, for example, itong to-do ko na to, gusto ko siyang matapos by, sabihin natin, by 18. Tapos, kailan ko siya sinimulan? Today. Pwede mo din i-adjust dito yung due date reminder. So, kung kailan ba siya i-remind dun sa taong naka-assign, if 2 hours before, at the time of due date, 10 minutes, 1 hour, a day before, 2 days before. So, save. And then, meron na siyang due date. Tapos, magre-reflect na yan doon sa email din nung member na naka-assign dito. Nakakasunod pa po ba lahat? Sana nakakasunod pa. And then, sunod naman is yung attachments. So, dito sa attachments, pwede ka kumuha ng file. So, parang regular na attachment lang din siya either sa email or sa drive. Kunwari, meron kang gusto na file na ilagay. So, pwede kang pumili dito. Pwede kang mag-choose sa file mo or pwede ka din kumuha sa mga power-ups. For example, sa Google Drive. Wala lang siyang nakalagay dito pa na power-ups kasi wala pang power-ups. Pero yun, pwede kang mag-choose ng file. So, in example ko nga lang is ito, itong picture na to. Then dito, sa picture na to, so ito na yung naka-attach. Pwede ko din siyang, for example, may mga members pa na naka-add dito sa card na to. Pwede silang mag-comment dito. So, ayun. Pwede silang mag-comment dito and then, mare, wow, ganda, pa-edit. Ganun. Tapos, makikita siya ng lahat ng members na nakalagay dito na lahat ng members na naka-assign dito sa card. And then, ngayon, pwede din silang mag-type dito sa comment section. Pwede silang mag-add ng comments pa about din sa card. Ito mismo yung activity area na kasi. So, dito na nagkakaroon ng discussion yung, sabihin natin, yung team leader, pati yung members niya. And then, ayun, ito location na lang ito eh. So, as is, kung saan siya gagawin, ganun, pwede mong i-attach. Tapos, ayun din, isa pang, hindi mo trick, pero, so, delete natin to. For example, nag-attach ulit ako dito, tapos may picture yung in-attach ko na file. Diba?
So, wala akong magandang picture. For example na lang po, eto, nag-attach ako ng file. Etong file na to, automatic siya, nagiging cover din siya ng mismong card na yun. So, for example, ito, dahil in-attach ko tong file na to, ito na kagad yung makikita nila. Ang next naman po kasi is dito sa cards is, kunwari, tapos na kayo dito sa planning na to or nasa doing stage na siya. Kasi ito, nasa to-do stage pa siya ng boards. So if for example, tapos ka na dito, pwede mo ngayon siyang ilipat sa iba pang lists. Kunwari, report planning, click and drag lang. Click nyo to, drag nyo dito, nandito na siya sa doing. Tapos ganun din dito. Tapos na siya sa done. So para lang mas ma-manage and mas maayos yung pagkakaayos ng boards nyo. Then, pwede din dito. Kunwari, tapos nyo na lahat, pwede nyo lagay dito sa templates. Tapos, ayun, bonus na lang din, itong emoji na to sa mismong store. Pag naglagay ka ng ganyan sa, for example, dito sa doing, lagay tayo ng emoji, tapos sa store. Nakaroon siya ng confetti. Yan, wee! Saan na nakikita? Ayun lang naman. Additionally din, ito din, yung isa sa pinakamahalaga part din ng cards is yung watching or yung watch list. Ito kasi yung nagno-notify dun sa mga members, pati dun sa team leader ng lahat ng changes na nangyayari dito sa card na to. So kapag ka naka-watching, kunwari, natapos to, nagre-reflect siya kagad and then nakikita ng mga members assigned dito kung ano yung mga changes na mangyayari at nangyayari sa cards nito. So, ayun lang naman po sa mastering cards. So, yung next part is Trello Power Up. So, ano nga ba yung Trello Power Apps? Power Apps allow you to add additional features to your boards and para pabalik sa isang slide. Ayan. So, Power Apps allow you to bring additional features to your boards and integrate your favorite apps right into Trello. They can pull information and data from outside services directly into Trello, giving you a clear perspective on your favorite tools for work. So, Trello in student language, para siyang Google Chrome extension. Like, mas pinapadali niya yung workspace natin pag ginagamit natin si Google. So next part. So paano i-enable si Trello Power Apps? Makikita natin siya sa header, yung rocket icon. So after natin siya i-click, si rocket icon, ayan, ah lalabas na yung mga Trello Power Apps. Mamimili ka na dyan kung ano yung gusto mo, kung saan mo siya i-add. Like, sabi ni Angge kanina, pwede ka mag-add sa Google Drive. Ganun. So, if may enabling, syempre may disabling. Next slide. So, pag mag-disable ka naman ng Power Apps, i-click mo lang ulit yung rocket icon, then makikita mo doon na yung mga enabled Power Apps. Then, may settings icon doon na i-click mo, then lalabas na si disable, then may prompt labas kung gusto mo talaga siya disable. So, yung next is example ng Power App which is kay Google Drive. So, ito yung Power App kay Google Drive.
Pwede kang mag-create ng new document, spreadsheet, slideshow presentation sa loob ng Trello. And pwede ka din mag-search sa Google Drive right from Trello and create ng attachments, relevant folders, and makikita mo yung real-time previews and details sa isang click lang na Google Drive sa loob ng Trello. So, ayan yung sinasabi ko kanina na may power up siya. So, makikita mo lahat ng information sa Google Drive. Unlike na nasa Google Drive ka lang, kailangan mo open ng spreadsheet, ng docs, ng presentation. Ayun. So basically, extension lang talaga siya na magpapadali ng workspace. Ayun lang. Para sa automation rules, ito yung feature ng Trello na nakakapag-automate tayo ng commands. Nag-work to ng parang formula sa Excel, if you're familiar, wherein kapag nag-input tayo ng specific data or action, may matitrigger na command. Tapos, nakakatulong tong automation rules feature para mas mapadali yung buhay ng administrator or gumagalaw ng boards natin para hindi na mano-manong ilog or galawin yung mga data gaya ng pagtatag sa mga person in charge sa specific task na yon, pagde-delete ng cards pagtapos na yung task, pag-angat ng task kapag may nagko-comment, at marami pang ibang pwedeng gawin in this feature. Sa loob ng automation rules, may trigger at actions na tinatawag. Yung trigger, ito yung particular movement na need mo gawin, such as card move, card changes, dates, checklist, card content, yung field, para lang sa may premium, so hindi ko na yan madadaanan. Yung sa actions naman, ito yung command na masusunod kapag ginawa mo yung trigger. It consists of move, add or remove, dates, checklists, members, content, fields, sort, cascade. Siguro I'll show a few examples sa Trello na lang kung paano to nag-work. Ralph, pababa ng screen mo. Wait lang. Kita ba? Ayan. Ang ginawa ko dito, for example, vlogger kayo tapos gusto nyong maging organized yung process, you can use Trello. Gumawa ako ng 4 na list na most likely yung process ng paggawa ng isang vlog, which are brainstorming, filming, editing, publishing, in chronological order. Ngayon, kung big time content creator ka na may team, ang pwede nating gawin sa automation ay itag natin yung mga person in charge for that particular task. Kunwari, may taga-isip ka ng content. Sa automation, ang pwede nating gawin ay kapag mag-add ka ng card sa brainstorming list, automatic na itatag niya yung tao na in charge for that instead of manually mo siya i-insert doon. Para mangyari yon, punta lang tayo sa automation rules, which is nandito. Tapos magke-create tayo ng automation. Wait lang. Magke-create tayo ng automation, tapos add a trigger. Tapos sa card changes, punta tayo sa second, wait lang. Sa card changes, punta tayo sa, wait lang. Sa card move pala, punta tayo sa second line. When a card is added to brainstorming by anyone, add. Punta ka sa members na action kasi dito sa members na button, dito ka pwedeng mag-tag ng mga tao for a particular task.
Ayan, add member at username for the card. Kunwari, ako yung taga-brainstorm. Ayan. Tapos, isave natin yung command. Tapos magagawa na yung rule na yon na when a card is added to list brainstorming by anyone, add member, Eliza Marie, or yung tao na magbe-brainstorm para sa'yo to the card. Tapos ganito siya gumagana. Kunwari, they, sa brainstorming, maglagay tayo ng day na life na card kasi ito yung content mo. Pag nilagay mo to, ayun, automatically na lilitaw na yung taga-brainstorm mo doon kasi nga sinet up mo siya sa automation. Tapos, pag ni-remove natin to, hindi siya automatically matatag kasi wala nga tayong sinet na rules. Wait lang. Ayan yung difference. Kung mapapansin nyo, walang natag kasi ni-remove ko yung rule na automatically magtatag kay brainstormer dito sa card. Wait, delete ko lang ulit. Ngayon naman, para sa second automation example, kunwari, tapos ka na mag-brainstorm. Wait, DNA life. Kunwari, tapos ka na mag-brainstorm, ililipat mo na yung card sa filming. Paano kung ibang tao yung in charge for that, tapos may sarili kang editor or videographer, tapos ibang tao pa yon sa nagbe-brainstorm para sa'yo. Ganito naman yung gagawin nating trigger for that. Sa automation, punta ulit tayo sa create automation, tapos card move. Sa card move, punta tayo sa second line. When a card is added to filming by anyone, add, tas members, add a member, Eliza Marie Alonso. Kunwari, ako ulit yung videographer to the card. Ayan, wait lang. See, check natin kung gumagana. Ayan, nagawa na yung rule na when a card is added to list filming by anyone, add member, videographer to the card. Tapos ang mangyayari dyan, pag nilipat mo tong card from brainstorming papunta sa filming, automatically matatag yung videographer mo kasi ginawa mo yung command na yon. Ayun, yun yung next example natin. Ngayon naman, paano kung kunwari, yung brainstormer mo nakatag pa rin, pag nilipat mo siya sa filming, hindi na siya assigned sa filming na yon. Pwede ka rin gumawa ng automation for that. Ipapile mo lang siya dito as a new rule. Pwede kang gumawa ng multiple rules. Kunwari, add a trigger, card changes, hindi, card move. When a card is added to filming by anyone, sa members, pwede kang mag-remove. Kunwari, i-remove mo si Eliza Marie Alonso kasi siya yung brainstormer na nakatag pa kapag nililipat mo sa filming. Ayan. Ang mangyayari dyan, kapag minove mo na yung card from brainstorming to filming, matatanggal na yung notification kay brainstormer doon sa filming kasi hindi na natrabaho yun. Yan. Delete. Next naman, paano kung mark as complete na yung card tapos gusto mo i-rearrange na sa baba na lang siya kasi nga naman tapos na. Ganito yung gagawin. Sa trigger, punta tayo sa dates. Ay, wait lang. Sa trigger, punta tayo sa dates. Tapos, sa second line, when the due date is marked as complete by anyone, move the card to the bottom of the list.
Move the card to the bottom of the list kasi nga ibababa na natin siya since tapos na nga naman siya. Ayan, save. Ayan. Kunwari nasa publishing part na kung saan tapos na yung mga gawain, day in the life 1, day in the life 2, life 3. Yung gagawin naman ng command na yun, ah, ibababa niya yung minark as complete mo sa dates. Ayan, kunwari, ayan, June 9 dapat. Tapos pag tinik mo tong checkbox, ang mangyayari doon, bababa na siya kasi tapos na siya. Wait, delete. Last example siguro, kunwari, may nag-comment sa card, mahaba-haba yung list. Wait, lagyan ko na ng variables. 2, 3, 4, 5. Ayun nga, kunwari, mahaba-haba yung list ng variables natin. Tapos, pag may nag-comment sa isang card, gusto natin umangat yung card na yon para makita agad yung comments for that. Ang gagawin nating trigger for that ay ito. Create ka ulit. Create automation. Add a trigger. Tapos sa card content, when a comment is posted to a card by anyone, move the card to the top of the list. Ayan, save. Ayan, kunwari sa 5, sa bottom ng list, magko-comment ako. Ang gagawin ng command, iaangat niya sa listahan yung nakomentan. So ayun lang, kung makikita nyo, very helpful talaga tong automation rules para pagaanin yung trabaho ng paglalog ng data sa workspace natin at para hindi na rin natin manu-manuhin iangat or magtag ng mga tao doon sa card. So ayun lang for automation. Tapos yung next na kind ng automation for buttons kay Rahina na. Yung slide. Okay, since na-explain na yung automation rules, dito, ang card buttons, essentially, tinatanggal nga lang yung trigger portion. Kasi ang magiging trigger, yung button, i-click mo na lang siya. So, similar pa rin sa usual na automation na pinakita, except ngayon may button na nalalabas, pwede mo i-pick yung icon, tapos lalabas siya dun sa board, sa may card mo, and kiklik mo na yan. Ang mga card button, pwede mo rin share with your workspace, and you can either enable it on all boards in your entire workspace, or pwedeng i-disable mo rin. So, pwedeng sa'yo lang, or pwedeng shared with all. Gusto ko rin i-note na ang button automation, like, parang focus siya sa, like, chain, madaming movements. So, like, kung kailangan mong, like, for example, if you needed, like, a finalized button for, like, a project, tapos madaming movement yun dahil syempre gagalaw yun sa kung saan na list sa iba-ibang members. Pwedeng i-button mo lang siya, tapos i-click mo lang siya, like, for example, like, the head finalizes it, you just click it. So, mas, ano siya, like, it focuses on, like, chain reactions. Tapos, gusto ko rin i-note na ang automation, it needs automation credits. I'm not sure if this was mentioned earlier. Pero for certain Trello plans, limited siya. So, limited yung pwede mong ilagay na automation.
And callback from earlier, sinabi rin na similar siya, if you are familiar with Microsoft Excel, like formulas, that sort of stuff, uh, that is essentially the same thing. And it's also called like, I'm pretty sure it's also called macros. Like, I'm pretty sure that term is used sometimes. Automation is essentially a macro in Trello. And then moving on to the next slide, filters. Okay. Um, so filters work the same way. They're very straightforward. Like we've all heard of filters. They work the same way they do elsewhere, navigating and finding what you need. You can track by member, by label, by activity, and can even get more specific with options of any match and exact match. So you just like, you can be more specific in what you're looking for, or you can just like, you're not sure exactly which card it's in, which board it's in. So you just click any match and you match with any of the check labels that you can see on the screen, like the amount of options. As for labels, you can add custom labels. Okay, moving on to the next slide. Okay, for the uses of Trello, it's like all very overwhelming. So, well, there's a number of different ways it can be used. The first example should be like simple and intuitive. So one of these examples should be like a yearly goals board that's very familiar to everybody. You can create cards for each part of the year and add your goals to each one. And because Trello is like it's very click and drag. You've already seen the click and drag in use. It's very easy. So you miss the goal, you just move it over to the next list. It's very intuitive. It's a good way to get used to the interface without like getting inundated with all these options. And if the user wanted, you could create even a weekly one or a monthly board. And speaking of time constrained objectives, that brings us to our next slide and presenter, Charles. So na-discuss na na-discuss na earlier yung foundation ng Trello and its mechanism. So paano nga ba natin magagamit si Trello in our day-to-day lives? So on your dashboard, pwede kang mag-create ng sarili mong workflow or board, and pwede mo siyang i-label. For example, this one, I will label this as my day-to-day activities. Under my day-to-day activities, pwede akong gumawa ng list from Monday to Sunday. Tapos, dun sa list ko, pwede ako mag-add ng cards. Like, for example, under Monday, ano ba yung gagawin ko? Routine, pwede ka maglagay doon. For example, exercise, maghuhugas ng pinggan, etc. And dun sa routine na yon, pwede mo pa siyang i-modify. Kasi pwede mo siyang gawing checklist. So kung may Monday routine or morning routine ako, ano ba nakapaloob doon? So for example, pwede ako mag-off screen for 15 minutes and meditation, pwede ko siyang ilagay doon. Tapos pwede ko siyang i-check. So makikita doon kung na-accomplish ko ba yung morning routine ko. At the same time, pwede ko din siyang i-modify into a template so that pwede ko siyang ma-apply for Tuesday, Wednesday, and so on. Kung i-apply ko naman siya doon, hindi mag-transpose or hindi mamumove or hindi makakopy yung checklist na nagawa ko ng Monday. Ang makakopy lang kung ano yung nasa loob ng checklist. So, pwede ko pa siyang i-check na i-check. Aside from that, nasabi natin yung click and drag. So kung may activities ako na hindi ko nagawa ng Monday, so pwede ko siyang i-drag so Tuesday. Or kung pwede rin ako mag-set ng deadlines doon kung kailan ko ba dapat siya gawin, anong oras ko dapat siya gawin, and so on, para ma-monitor ko yung progress ko. And at the same time, kapag tapos na ako doon sa mga activities ko, pwede ko siyang either ilagay doon sa completed na list or pwede ko siyang i-move doon sa archive.
Aside from that, pwede ko din lagyan siya ng mga attachment as well as covers or labels kung ito ba ay mandatory, something na urgent, or something na in progress. Uh, Slide please. Dito naman tayo sa roadmap. So roadmap, basically, ito na yung mismong progress report mo. So if you are handling different clients or different um, practices, makakatulong itong roadmap to track yung progress. So for example, I'll handling one client. And dun sa progress na gagawin ko, meron akong key process. So ito yung mga requested tab. Dito makikita kung ano yung mga nire-request or hinihinging um, outputs ng client. In progress, dito makikita yung mga nagawa ng tab or nagawa ng mga projects or ginagawa na at the moment. And then yung complete, kung ito na yung finish, ito na talaga yung finished product. So, basically, kung ano yung ginawa mo dun sa yearly and as well as dito sa day-to-day life, pwede mo rin siyang i-apply doon sa roadmap na ginagawa mo as well as kung may mga projects ka na in instance na kailangan ng physical report, pwede mo din siyang ilagay kung saan ka magre-report ng for that type of task. For example, kailangan ko mag canvas ng mga items. So, pwede kong ilagay doon under cart, sir, canvassing. Pwede ako mag-track doon ng location kung saan ko gaganapin yung canvas. For example, sa mall, sa mga divisorias or whatever, pwede mo siyang i-track doon. And as well as may feature din doon si Trello na kung saan ma-visualize mo yung mga dadaanan mo um, for you to be able to accomplish yung task na yon. Ito, nakaano na siya, map version na siya to be reported by Shanine. Ayun, hello. So for the map view, under lang din siya. So accessible siya if naka-premium. Sa map view, so dito, every card, di ba kanina pinakita, kapag kinlik natin yung card, meron tayong option na maglagay ng location. So, etong nakikita ninyo, that is board view na kung saan sa baba ng board, meron doon yung pin location na icon. So, kapag may ganun, ibig sabihin, meron siyang added location. And kapag kinlik natin yung card, automatic, once na mag-add tayo ng location, magre-reflect din yung map mismo that is nakapin yung mismong location. And then, sa map view naman, if i-access natin doon yung mga cards natin. So, bali, for example, meron tayong tatlong cards. Let's say, nakalagay sa cards natin is tatlong business trip. So, magkakaibang location siya. If yung tatlong cards natin, nilagyan natin ng location yung lahat. So, sa map view, possible natin siyang ma-view na parang yung Google Maps. Di ba sa Google Maps, pag nag-search tayo, merong naka-red na icon, yung pin location. So, if yung three cards natin may location, dun sa map view, makikita natin doon na tatlong red na pin location yung nakalagay. So, lahat ng cards na may location, magre-reflect doon sa map. And then, next naman sa timeline view. Ayan, so sa timeline view, dito, sa cards natin, di ba kanina meron din tayong option na maglagay ng start date and end date. So,
sa timeline view, magre-reflect dito kung ano yung cards natin. For example, dito sa timeline view, meron tayo ng September 5. Ayan yung block niya. Starting September 5, nandyan din yung title. Tapos, so parang sa timeline view, ang mostly nakikita dito is weekly. So sa weekly, ano yung mga cards natin na parang, ano yung nakalagay doon? Ano yung may entry or card tayo na may deadline within that week. So sa timeline view, meron din tayong option dito sa side niya, dun sa under ng September 2022, di ba nakalagay may ideas, may in progress, tapos may complete. So, sa timeline view, bukod sa makikita natin yung block no cards natin, makikita din natin dito sa side yung mga list natin. So, dito sa side, hindi lang list yung pwede natin makita. So, sa upper part, sa hilera ng September 2022, yung today, yung week, meron nakalagay na list. So, may option tayo if want natin yung nasa side natin, palitan natin siya pwedeng list or pwedeng if nag-add tayo ng workspace with members. So, pwedeng members naman yung nasa side, pwede din if may labels tayo, pwedeng labels yung nakalagay sa side. And then, ayun, so, tulad nung boards view, yung mga cards natin, pwede din natin i-drag. For example, nasa ideas, itong Notion updates and features for 2022. So, kung nasa idea siya, pwede natin siyang i-drag into in progress or complete. And then, next naman is yung calendar view. Ayan, pa-next slide po. Ayan, so sa calendar view, para lang din siyang timeline. So dito, mag-view natin siya per day, per week, per month. So sa timeline, do ganun din naman siya. So kung sa timeline, ang nag-reflect mostly is weekly. Dito naman, so much better na view is yung per month since calendar view siya. Then may option tayo dito na i-sync itong calendar natin sa Trello into our personal calendar. So itong nasa upper right corner, merong sync to personal calendar. So ayun, pag in-click nyo yan, merong mag-generate na link. So i-add nyo lang yun sa personal calendar ninyo. And then, ang difference ng timeline view and ng calendar view is that yung kung sa timeline view, 'di ba, sa side part, nakita natin na nagre-reflect doon yung list natin or kung gusto natin members or labels. Sa calendar view, wala siya nung list na option sa side. So, ayun. So, yung mga blocks din dito, pwede natin i-drag into dates. So, kung yung sa timeline view, nakikita natin ano yung mga cards or pending natin under ng itong member na to or under ng label na to. Sa calendar, wala siyang ganun. So, ang makikita lang natin is yung mismong cards lang. Ayun. So, next. Ang purpose ng dashboard sa Trello ay para makita natin yung advanced na analytics ng workspace mo, ganun, in bar graph, pie chart, or line chart format. Sinusort niya yung data ng cards natin such as cards per list, per label, per member, per due date. Dito yun sa dashboard makikita o mabibilang lahat. Next slide. Ayan yung format na pwede natin gawin sa dashboard. Pwedeng bar graph, pie chart, tas line chart. Tas ayan lang yung types na pwedeng gawin. Limited lang. Yung ng cards per list, cards per label, cards per member, tapos cards per due date. Next slide. Ito naman, relevantly new sa Trello. Yung table feature naman niya, basically para lang din siyang dashboard pero in table format na very similar sa overlay ng
Notion or ClickUp na mas madaling makita kasi sorted na siya as a list lahat-lahat. Pwede rin dito mag-ayos ng cards, ganun. Pwede mong i-edit yung cards mo through here kung ayaw mo nung existing workspace. May table tayo for that. Tapos, pwede ka rin na ditong mag-assign ng mga tao mo, set ng due dates, as well as mark them as complete or incomplete. Next slide. So, ayun lang po for our group po sa Trello. Thank you. All right. Thank you so much, Group 4, for your presentation. Ayan. Parang ano, no, parang in comparison with the Notion, mas parang medyo lighter lang yung features ni Trello, tama ba? Parang, I mean, maano kasi yung Notion, nakagamit na ba kayo ng Notion? Or familiar kayo sa Notion? Parang familiar kayo sa Notion eh. Pero, yun nga, parang medyo light lang itong Trello. Para again, may mas magandang mga program sa kanya. Pero at least, nabigyan tayo ng overview and introduction doon sa Trello and yung mga features niya na probably is visible din naman sa iba pang katulad niya na application. So with that, Group 4, thank you so much for your presentation. Ayan, malinaw at maayos yung kanilang presentation. And hopefully, ngayon medyo hindi pa nagme-make sense yung inyong yung application na to kasi nga baka hindi yung pa ginagamit, 'di ba? Pero pag nasa trabaho na kayo, sa klase ng trabaho ng Adver na medyo work from home, alam niyo yun, online talaga. So talagang may ganitong klase na mga application na gagamitin ninyo at somewhat dapat ay alam ninyo gamitin. Ayan. So thank you again and meron bang tanong yung iba? I'll stop the recording.